Alright mga idol, welcome back dito sa ating CCNA Philippines video series. We're on video number 6 and today, excited. So, ang topic natin for today is the network fundamentals. So, gaya nga na sinabi ko last time, we're gonna dive deep na doon sa mga CCNA at mga networking topics na talagang makakatulong sa atin at sa ating CCNA career. Okay? Alright, ready ka na ba mga idol? Okay, let's get it on! Alright, so ang unang pag-uusapan natin, basically yung naunang topic natin last week which is all about CCNA in chapter 1, and right now we're going to go to the chapter 2 which is about network fundamentals. Okay, so yung foundation, sabi ko nga, we're focused on the basic and fundamentals dito sa vlog para mas mapatibay natin, magkaroon tayo ng solid foundation sa ating CCNA career. Okay, alright, simulan natin. So ano nga ba ang network? Right? What is a network? Ito yung lesson number 1 natin dito sa chapter 2. So, sa isang normal na pangkaraniwan tao or sa isang normal na mamamayan, kapag tinanong mo kung ano yung network or kapag sinabi mo na ang career mo is networking, ang unang papasok agad sa isip niyan is, MLM. Yung mga sumisigaw ng power o kaya ng open-minded ka ba? Tara, kape tayo. Mga ganun, di ba? So, hindi yun. Ibang klaseng networking yun, idol. Di ba? Yung mga nagpapamaypay ng pera, hindi yun. Ibang networking yun. Ang networking na pinag-uusapan natin dito ay ang computer networking. Yun sa related sa IT. So, pag tinanong ka kung anong career mo o kung paano ginagawa mo, ang sagot mo agad, sa IT ako, computer networking. Ano na lang para tapos ang usapan, di ba? Wala nang tanong-tanong. So, ano nga ba ang network? What is a network? Sa una, ang pinakasimple at pinakamadaling explanation kung ano ang network is just a combination or group of computers connected together. So, pwedeng 2, 3, 4, 5 ang computer na connected sa isa't isa via cable or kahit dumadaan sa hub, sa switch, sa router. Pwede ring cellphone, smartphone, or any other device na or any other network device. Let's say na may IP or capable makapag-communicate sa network like Bluetooth, ad hoc, etc. Okay? So, lahat yan can be considered a network. So, yung mga bagay na yun, pag nagko-connect na sa isa't isa, yung mga devices na yun yung network. Sila yung bumubuo sa network. Kumbaga, ang network, path yan o kaya daanan yan. Kumbaga, di ba? Kumbaga, sa part ng katawan natin, yan yung mga nerve or mga ugat kasi dyan dumadaan yung mga dugo, mga vitamins. O sa network naman, dyan dumadaan yung data, mga voice, and then mga transaction, di ba? So, sabi ko nga, in a basic example, so, it can be a device or any network device or any other device na can communicate or share resources. Kasi ngayon, marami na ring mga devices na hindi naman computer, hindi naman smartphone, pero considered na rin as network kasi katulad sa industrial, di ba? Nakita nyo yung mga malalaking machines na paggawa ng kotse, paggawa ng mga chemicals, karamihan dyan, mga connected sa network, may mga IP address sila and then nakokontrol sila ng mga machines. So, ganun. So, malaki, di ba? So, in the basic terms, kapag ang pinag-usapan natin is fundamentals, as long as they are connected and as long as they communicate and share resources sa isa't isa, consider dyan as network. Okay, so let me give you a simple example. Okay, so sabi ko nga, meron tayong 2 computer. Kinonect natin RJ45 cross cable. So, connected sa isa't isa, di ba? So, from computer 1, I can communicate to computer 2. So, pwede ako magpasa ng file, pwede akong kumopya ng file, etc. etc. Di ba? So, ganun ang network. So, yun yung pinakasimple. Pero, when we go bigger, pwedeng grupo ng computer yan, katulad ng second picture natin. So, meron tayong printer, meron tayong PC, meron tayong scanner, meron tayong server. Di ba? So, connected sila sa switch or sa hub. So, sa isang network, lahat yan nagko-communicate or pwedeng mag-share ng resources sa isa't isa. Let me explain. So, let's say, ang printer na yan is nakaset up as network printer. Okay? So, basically, all the PC or all the computers on that network ay pwedeng gamitin yung printer na yun na hindi na pumupunta doon sa desk na yun or hindi na kinoconnect yung USB ng printer sa PC nila. Di ba?
Kasi nagta-travel na yung information, nagta-travel na yung data sa network, di ba? So basically through their IP address, etc., malalaman natin yan sa mga susunod, makakapag-communicate, makakapagpasa, makakapag-share sila ng resources sa loob ng network. Okay? So, yun yung basic and fundamentals kung ano yung network. Yan, simple pa lang yan, idol, kasi sa malalaking business, sa malalaking enterprise, sa mga schools, sisiw yan. Part pa lang yan ng isang di ba? So, let's continue. So, ano nga ba ang role ng network sa ating sa society and then sa business, etc. Di ba? So, today, hindi natin maikakaila na kapag nawala ang network, boring or maraming disaster na mangyayari. Right? Bakit? So, unang-una, sa part ng communication, di ba? Babagsak lahat ng communication. Kasi lahat yan dumadaan sa network. Mga cellphones, mga calls, mga video calls, internet, lahat yan dumadaan sa network. Right? Sa transportation, lahat din sa mga traffic lights and then mga control system ng aeroplano, di ba? Lahat yan dumadaan sa network. So, yan yung mga important roles ng network sa society at sa business. So, another benefits or another role is for faster transaction. Yun nga. So, di ba, kung magbabayad ako ng ticket or let's say airline ticket, I can do it online. Hindi ko na kailangan pumunta doon sa office or doon sa ticketing office para lang magbayad. I can do it online kasi connected sa network or connected sa internet. Kasi si internet, type or isa rin niyang malaking network. Okay? Pag-uusapan natin yan sa susunod. Alright, so other benefits or other role ng network is for transfer of data, for monitoring, like yung mga pag-monitor ng mga baha or mga other environmental calamity, 'di ba? Sa Pag-asa, 'di ba? Na monitor nila yung bagyo kasi naka-network yan eh. Yung mga satellites natin naka-network yan pabalik sa Earth para malaman natin kung yung sitwasyon, 'di ba? Yung weather. So, and then everything, lahat ng may IP, kumbaga sabi nga sa Internet of Things, 'di ba? Lahat ng may IP pwedeng i-connect sa network, pwedeng magkaroon ng kanya-kanyang role sa society, sa business, etc. So, napakalaki. Ang network is talagang part na rin ng buhay ng tao, idol. So, hindi na pwedeng mawala yan kasi lalo na sa age natin today, sa world natin today na ang technology is kasama na sa basic needs. Pati nga ang internet di ba? So, ang network, nandun na sa loob nun. So, tayo, bilang mga network administrator, bilang mga network engineer, ang role natin is to design, to change or to implement, to monitor, and then to troubleshoot those networks, right? Kasama na yung mga devices like switches, routers, and then the underlying protocols like routing protocols, yung mga EIGRP, mga BGP, di ba? So, tayo ang mag-i-implement yan, tayo ang magde-design yan, magmo-monitor, and then magto-troubleshoot. So, tayo as network engineer or network administrator, hindi natin may kanya-kanyang level din yan eh. Nga, katulad ng diniscuss natin sa Cisco certification hierarchy, bawat level may kanya-kanyang role. So, depende sa enterprise, depende na rin sa organization. So, pero in the basic format or in the fundamental view, yan yung pinaka-role natin as network administrator. Okay? So, sa mga susunod, dadaanan natin lahat yan. Makikita nyo kung saan papasok yung design, yung monitor, and then change, implement, and then troubleshoot. So, tayo bilang, kaya natin inaaral si CCNA or kaya natin inaaral si Cisco kasi sabi ko nga, si Cisco ang pinakamalaking vendor ng network equipment na ginagamit kadalasan ng malalaking kumpanya. So, like 500 Fortune companies and then bigger enterprise like BPO, banks, sila yung gumagamit ng Cisco. So tayo nag-aaral, tayo gusto natin maging CCNA para malaman natin kung paano gamitin yan. Yung para malaman natin kung paano yung role na yan, di ba? Kung paano mag-design, kung paano mag-monitor, mag-implement, and then mag-troubleshoot ng network na ang mga devices is Cisco. Pero
in the bigger picture, hindi lang Cisco ang devices kasi marami rin mga vendor may HP, may Juniper. Pero sabi ko nga, focus tayo sa CCNA. So, more of Cisco tayo dito. Okay? Alright, idol. So, this is an example of an enterprise network. Makikita nyo naman. So, huwag kang magugulat. Talagang simple pa lang yan. Yes, simple pa lang yan, idol. So basically, it can be a small BPO or a small office connected to a metro LAN, and then meron siyang multiple ISP, di ba? So makikita nyo, meron tayong mga layer 2 and layer 3 switches, may firewall. So lahat yan, tayo as network administrator, tayo ang sabi ko magmo-monitor, mag-i-implement, magto-troubleshoot ng mga yan. Kung paano nagko-connect ang bawat devices sa isa't isa. Kung paano nila pinapasa yung route. Kung paano nila tinatanggap yung route, di ba? So, hindi na natin pinakikalaman dyan yung mga like PC, hindi na natin pinakikalaman yung mga computer, mga printer kasi sa ano na yun site support na yun, desktop support na yun. More likely kapag malalaking enterprise, lalo na kapag mga BPO, may kanya-kanyang role yan. So, sa network team, ang role lang natin is for network devices. Okay? Alright, so ang mga devices na ginagalaw natin dyan, wireless access point, wireless router, switch, yan, yung mga yan. So, depende rin, pero kadalasan ganun kasi nga, nasa network tayo, di ba? Lalo na yung mga sumusunod or gumagamit ng ITIL na process, usually mga BPO at mga Fortune 500 companies. Sa ITIL kasi, segregated yung mga department. So, bawat department may kanya-kanyang support, and then yun lang yung pwede nilang galawin. Wala silang access dun sa iba. Let's say for example, network administrator tayo, wala tayong access sa server kasi support yun ng server team. Kung network tayo tapos nakahiwala yung security, wala rin tayong access sa security like firewall, IPS and IDS o mga ganon. So kadalasan sa malalaking kumpanya, sa mga BPO and banks, hiwa-hiwala yan, may kanya-kanyang role. For security na rin kasi syempre baka galawin mo yung ganito na hindi mo naman kabisado, di ba? So ganun. So tayo as network administrator, sabi ko nga, tayo ang magso-support niyan. So i-familiar mo na yung sarili mo, idol. I-ready mo na yung sarili mo. Ma-excite ka na kasi yan yung mga makakasalamuha mo kapag CCNA ka na. Alright. So hanggang dito na lang, I think, for the lesson 1 dito sa ating chapter 2, and then next we'll go again for another network fundamental topics, I guess. OSI layer tayo next time. So abangan na lang natin, idol. Okay? Alright, so you can follow kung di nyo pa nalalike yung ating Facebook page. Again, CCNAPH. You can search that on Facebook, or you can email me anytime at ccnaphilippines@gmail.com. Okay? At sa nga pala, kung hindi ka pa bumibili ng ebook, kung hindi ka pa nag-avail mo na, idol. Available yan. Lagi yan nandyan. Nandun yung information sa vlog. So, visit na lang natin. Makakatulong yan, lalo na kung bago ka pala nagsisimula, kung magte-training ka, or kung mag-e-exam ka, malaking tulong yan. Alright? Maraming salamat, and then see you again on the next video. Alright.